Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay matatagpuan ang maliit na baryo ng San Isidro. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao rito. Karamihan sa kanila ay magsasaka na umaasa sa biyaya ng lupa at ulan upang mabuhay. Sa umaga ay maririnig ang tila awit ng kalikasan habang ang mga magsasaka ay nagtutungo sa kanilang mga bukirin. Sa gabi naman ay maagang nagsasara ang mga bahay at tanging liwanag ng buwan at mga bituin ang nagbibigay ningning sa paligid. Sa dulong bahagi ng baryo ay may isang makapal na kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa matatanda, may isang napakalaking punong balete sa gitna nito. Sinasabing ilang daang taon na ang tanda ng puno. Ang mga ugat nito ay tila mga dambuhalang ahas na yumayakap sa lupa, habang ang mga sanga naman ay umaabot na parang mga bisig sa kalangitan. Maraming alamat ang nabuo tungkol sa matandang balete. May nagsasabing tahanan ito ng mga espiritu ng kagubatan. May ilan namang naniniwalang may nakatagong kayamanan sa ilalim nito. Dahil sa mga kwentong iyon, bihira ang naglalakas loob na lumapit sa lugar. Isa sa mga naninirahan sa baryo ay si Mateo, isang binatang 22 taong gulang. Kilala siya bilang masipag, mabait at mapagmahal sa kanyang pamilya. Kasama niya sa buhay ang kanyang inang si Aling Rosa, isang byuda na matagal nang nagsusumikap upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mahirap lamang ang kanilang buhay. Maliit ang lupang kanilang sinasaka at madalas ay kulang pa ang ani upang matugunan ang kanilang mga gastusin. Gayunpaman, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Mateo. Isang tag-araw ay dumating ang matinding tagtuyot sa kanilang lugar. Unti-unting natuyo ang mga pananim. Ang dating luntiang bukirin ay naging kulay kayumanggi. Maraming pamilya ang nag-aalala dahil kaunti na lamang ang natitirang pagkain. Araw-araw ay nagtatrabaho si Mateo sa bukid, umaasang may paraan upang mailigtas ang kanilang mga pananim. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang siyang nababahala. Isang hapon, habang nakaupo siya sa gilid ng kanilang taniman, napansin niyang halos bitak-bitak na ang lupa dahil sa init. Nakakalungkot makita ang bukid na ganito, bulong niya sa sarili. Nang gabing iyon ay hindi siya agad nakatulog. Iniisip niya ang kanilang kinabukasan. Paano kung tuluyang masira ang kanilang ani? Paano sila mabubuhay ng kanyang ina? Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Nagpasya siyang maghanap ng ibang mapagkukunan ng tubig sa paligid ng baryo. Marahil ay may natatagong bukal o sapa na maaari nilang gamitin upang madiligan ang kanilang mga pananim. Naglakad siya ng malayo, bitbit ang isang maliit na lalagyan ng tubig at kaunting pagkain. Nilibot niya ang mga burol at masukal na bahagi ng kagubatan. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad ay napansin niyang papalapit na siya sa lugar kung saan naroon ang matandang balete. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda, ngunit hindi siya umatras. Para kay Mateo, mas mahalaga ang paghahanap ng paraan upang matulungan ang kanyang pamilya kaysa ang matakot sa mga alamat. Patuloy siyang naglakad hanggang marating niya ang gitna ng kagubatan. Doon niya unang nasilayan ang napakalaking balete. Mas kahanga-hanga ito kaysa sa kanyang inaasahan. Napakalawak ng katawan nito at tila hindi kayang yakapin ng 10 tao ng sabay-sabay. Ang mga ugat nito ay nakalawit sa hangin at bumababa hanggang sa lupa. Habang pinagmamasdan niya ang puno ay may napansin siyang kakaiba. May malamig na simoy na nanggagaling sa gawing likuran nito. Nagtaka siya. Sa gitna ng matinding tag-init, bakit may malamig na hangin sa lugar na iyon? Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit ay may narinig siyang banayad na agos ng tubig. Napatigil siya, tila hindi siya nagkakamali. May tubig sa paligid. Mabilis niyang sinundan ng tunog hanggang makarating siya sa likod ng matandang balete. Doon ay natuklasan niya ang isang bagay na ikinamangha niya. Sa pagitan ng malalaking ugat ng puno ay may maliit na batis na malinaw ang tubig. Kumikislap ito sa sinag ng araw
na tumatagos sa mga dahon. Lumuhod si Mateo at sumalok ng tubig. Malamig ito at sariwa. Uminom siya. Kaagad niyang naramdaman ang kakaibang sigla sa kanyang katawan. Para bang nawala ang kanyang pagod sa maghapong paglalakad. Napangiti siya. "Salamat," sabi niya habang nakatingin sa langit. Pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng isang napakahalagang biyaya. Pinuno niya ang kanyang dalang sisidlan at nagpasiyang bumalik muna sa kanilang bahay. Nang makauwi siya, ay agad niyang ipinatikim ang tubig sa kanyang ina. "Napakasarap ng tubig na ito," sabi ni Aling Rosa matapos uminom. "May nakita po akong batis sa loob ng kagubatan," sagot ni Mateo. Nagulat ang kanyang ina. "Saan banda?" "Malapit sa matandang balete." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Aling Rosa. "Anak, sigurado ka bang doon galing ang tubig?" "Opo." Napabuntong hininga ang matanda. "Marami ng kwento tungkol sa lugar na iyon. Mag-ingat ka." Ngunit hindi nag-alala si Mateo. Para sa kanya, isa lamang iyong karaniwang batis. Kinabukasan ay bumalik siya sa kagubatan, dala ang ilang timba. Nag-igib siya ng maraming tubig at kinamit iyon upang madiligan ang ilan sa kanilang mga pananim. Makalipas ang ilang araw, ay may napansin siyang kakaiba. Ang mga bahaging nadiligan ng tubig mula sa batis ay muling naging luntian, samantalang ang ibang bahagi ng bukid ay nananatiling tuyot. Hindi makapaniwala si Mateo. Inis niyang maaaring nagkataon lamang. Kaya ipinagpatuloy niya ang paggamit ng tubig mula sa batis. Pagkaraan ng isang linggo ay lalo siyang namangha. Ang mga tanim na halos mamatay na ay muling sumigla. Mas matingkad ang kulay ng kanilang mga dahon at mas mabilis ang kanilang paglaki. Unti-unting napansin ito ng ibang magsasaka. "Mateo, ano ang sikreto mo?" tanong ng isa niyang kapitbahay. Ngumiti lamang siya. "May natagpuan akong malinis na pinagkukunan ng tubig." Dahil sa kanyang kabaitan ay hindi niya ipinagkait ang kaalaman sa iba. Marami sa mga magsasaka ang sumama sa kanya upang makita ang batis. Ngunit nang marating nila ang matandang balete ay biglang nagdilim ang kalangitan. Umihip ang malamig na hangin. Napatingin ang lahat sa isa't isa. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa paligid. At sa unang pagkakataon ay napansin ni Mateo ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Sa kabilang pampang ng batis ay may isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng balete. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanila. Hindi niya alam kung kailan ito dumating. Hindi rin niya alam kung bakit tila walang ibang nakapansin dito. Nang kumurap siya, ay bigla na lamang naglaho ang matanda. Napatayo si Mateo, nanlamig ang kanyang pakiramdam. At sa kaibuturan ng kanyang isip ay nagsimulang mabuo ang isang tanong. Ano nga ba talaga ang lihim na nakatago sa batis sa ilalim ng matandang balete? Hindi maalis sa isip ni Mateo ang matandang babaeng nakita niya sa ilalim ng balete. Habang pauwi sila ng mga kapwa magsasaka mula sa kagubatan, paulit-ulit niyang inalala ang anyo nito. Nakasuot ito ng mahabang kasuotang kulay abo at may mahabang buhok na tila pilak. Ang mga mata nito ay hindi niya gaanong maaninag, ngunit ramdam niyang may kakaibang lalim ang titig nito. Nang tanungin niya ang mga kasamang magsasaka kung may nakita silang matandang babae, nagtaka lamang ang mga ito. "Wala naman kaming nakita," sagot ni Mang Tino. "Baka napaglaruan ka lang ng pagod," dagdag naman ng isa. Ngunit alam ni Mateo ang kanyang nakita. Maliwanag ang alaala nito sa kanyang isip. Pagdating sa bahay ay hindi niya agad ikinuwento sa kanyang ina ang nangyari. Ayaw niyang dagdagan pa ang pag-aalala nito. Sa halip ay nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Lumipas ang ilang araw. Patuloy niyang kinukuha ang tubig mula sa batis upang diligan ang kanilang mga pananim. Habang tumatagal ay lalo pang gumaganda ang kanilang bukid. Ang mga halaman ay mas mabilis mamunga kaysa karaniwan. Ang mga tangkay ay mas matitibay at ang mga dahon ay mas malulusog. Naging usap-usapan ito sa buong baryo. Maraming tao ang nagsimulang pumunta sa kagubatan upang kumuha ng tubig mula sa mahiwagang batis. Sa simula ay natuwa si Mateo dahil natutulungan nito ang kanyang mga kababayan.
Ngunit kalaunan ay may napansin siyang kakaiba. Hindi lahat ng gumagamit ng tubig ay nakakakuha ng parehong resulta. May ilang bukirin na mabilis na sumigla at yumabong. May iba naman na tila walang naging pagbabago. Hindi niya maunawaan kung bakit. Isang umaga ay nagpasya siyang bumalik ng mag-isa sa batis upang mas pagmasdan ito. Tahimik ang kagubatan ng araw na iyon. Tanging mga dahon na sumasayaw sa hangin ang kanyang naririnig. Pagdating niya sa matandang balete ay agad siyang lumuhod sa gilid ng batis. Napakalinaw pa rin ng tubig. Habang pinagmamasdan niya ang umaagos na tubig ay may nakita siyang refleksyon. Akala niya noong una ay sarili lamang niyang mukha. Ngunit nang tumingin siyang mabuti ay may isa pang mukha sa ibabaw ng tubig. Mabilis siyang napatayo. Paglingon niya sa likuran ay wala siyang nakita. Muli siyang yumuko na wala na ang kakaibang mukha. Kinabahan siya ngunit hindi siya umalis. Sa halip ay umupo siya sa isang malaking ugat ng balete at naghintay. Lumipas ang ilang sandali, biglang may marahang tinig na umalingaw-ngaw sa paligid. Matagal na kitang hinihintay. Napatalon si Mateo sa pagkakaupo. Agad niyang hinanap ang pinagmulan ng tinig. At muli niyang nakita ang matandang babae. Nakatayo ito sa kabilang bahagi ng batis. Hindi nawala ang anyo nito gaya noong una. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. "Sino po kayo?" tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay lumapit ito ng ilang hakbang. Tagapagbantay. Tagapagbantay ng ano? Ang biyayang matagal nang nakatago sa lugar na ito. Lalong nagtaka si Mateo. Napatingin siya sa batis. "Ito po ba ang tinutukoy ninyo?" Tumango ang matanda. "Ang tubig na iyan ay hindi karaniwang tubig. Kaya po ba mabilis gumaling ang mga pananim?" "Oo." Natahimik si Mateo. Kung ganoon, bakit hindi ito alam ng mga tao noon? Ngumiti ng bahagya ang matanda. Dahil hindi pa dumarating ang tamang panahon. Hindi maunawaan ni Mateo ang kahulugan ng sagot. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli ay nagsalita na naman ang matanda. Ang biyayang ito ay ibinibigay lamang sa mga taong marunong gumalang sa kalikasan. Napaisip si Mateo. At kung hindi? Unti-unting naging seryoso ang mukha ng matanda. Ang biyaya ay maaaring maging kapahamakan. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng mga salitang iyon. Bago pa siya makapagsalita, ay napansin niyang tila umiihip muli ang malamig na hangin. Kumislap ang tubig ng batis. At sa isang iglap ay naglaho ang matandang babae, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwang mag-isa si Mateo sa ilalim ng balete. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat, ngunit nang tumingin siya sa lupa ay may nakita siyang isang maliit na bagay. Isang lumang kwintas na yari sa kahoy. Dahan-dahan niya itong pinulot, may nakaukit dito na kakaibang simbolo na hindi niya pa kailanman nakita. Dinala niya iyon pauwi. Pagdating niya sa bahay ay ipinakita niya agad ito kay Aling Rosa. Pagkakita ng matanda sa kwintas ay namutla ito. "Saan mo nakuha iyan?" "Sa ilalim po ng balete." Matagal na hindi nagsalita si Aling Rosa. Para bang may naalala siya mula sa malayong nakaraan. "Anak," mahinang sabi nito, "may kwento ang lola mo tungkol sa isang tagapagbantay ng kagubatan." Napatingin si Mateo sa kanyang ina. "Tagapagbantay?" Tumango si Aling Rosa. Matagal ng panahon ang lumipas. Ayon sa kwento, may banal na batis sa ilalim ng matandang balete. Ang tubig nito ay may kakayahang magbigay ng buhay at kagalingan. Kung ganoon, totoo pala ang alamat. May isa pang bahagi ng kwento. Tahimik na nakinig si Mateo. Kapag naging sakim ang mga tao at inabuso ang biyaya ng batis, mawawala ang kapangyarihan nito at may darating na malaking kapahamakan sa buong baryo. Napatitig si Mateo sa kwintas. Biglang bumalik sa kanyang isip ang sinabi ng matandang babae. Ang biyaya ay maaaring maging kapahamakan. Habang iniisip niya iyon ay may dumating na isang lalaki sa kanilang bakuran. Siya ay si Don Arturo, ang pinakamayamang tao sa Karatig Bayan. Kilala ito sa pagiging makapangyarihan at mapaghahanap ng paraan upang lalong yumaman.
Ngumiti ito nang makita si Mateo. Narinig ko ang tungkol sa mahiwagang batis, sabi nito. Naramdaman agad ni Mateo ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. May kung anong nagsasabi sa kanya na ang pagdating ni Don Arturo ay simula pa lamang ng isang malaking pagsubok para sa lihim na batis sa ilalim ng matandang balete. Hindi naging magaan ang pakiramdam ni Mateo nang makita si Don Arturo sa kanilang bakuran. Kilala ang mayamang lalaki sa mga karatig bayan bilang isang taong handang gawin ang lahat upang makuha ang kanyang nais. Marami itong lupain, negosyo at mga tauhang sumusunod sa bawat utos niya. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi pa rin siya nasisiyahan. Ngumiti si Don Arturo habang nakatingin kay Mateo. Marami akong naririnig tungkol sa batis na natuklasan mo. Nanatiling kalmado si Mateo. Isa lamang po iyong batis sa kagubatan. Bahagyang tumawa ang matanda. Huwag mo akong lokohin. Balita ko'y halos nabuhay muli ang mga pananim dahil sa tubig nito. Hindi sumagot si Mateo. Pinagmasdan siya ni Don Arturo bago muling nagsalita. Narito ako upang mag-alok. Ano po iyon? Nais kong bilhin ang lupang kinalalagyan ng batis. Nagulat si Mateo. Hindi po akin ang kagubatan. Kung ganoon ay tutulungan kitang makuha ito. Mas lalong nagtaka si Mateo. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon na lamang ang interes ng matanda sa batis. Pasensya na po ngunit hindi ko maaaring gawin iyon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Don Arturo. Tingnan mo binata, maraming tao ang makikinabang kung mapapasa kamay ko ang batis. Hindi kumbinsido si Mateo. Naalala niya ang babala ng matandang tagapagbantay at ang kwento ng kanyang ina. May pakiramdam siyang hindi mabuti ang balak ng mayamang lalaki. Maya-maya ay tumayo si Don Arturo. Huwag kang magmadali sa pagsagot. Isipin mo ang kinabukasan mo. Pagkatapos ay umalis ito kasama ang mga tauhan. Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang kanilang paglayo. Nang gabing iyon ay hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may paparating na panganib. Kinabukasan ay nagtungo siya muli sa kagubatan. Pagdating niya sa matandang balete ay napansin niyang tila mas malamig ang paligid kaysa dati. Lumuhod siya sa tabi ng batis. Tahimik na umaagos ang tubig. Bigla niyang narinig ang pamilyar na tinig. Dumating na ang unang pagsubok. Napalingon siya. Nakatayo muli ang matandang babae sa kabilang panig ng batis. Sino po talaga kayo? Tanong niya. Isa lamang akong tagapagbantay ng lihim na ito. Totoo po bang may panganib? Tumango ang matanda. Ang kasakiman ay mas mapanganib kaysa tagtuyot. Natahimik si Mateo. Si Don Arturo po ba ang tinutukoy ninyo? Hindi sumagot ang matanda, ngunit sapat na ang kanyang tingin upang maunawaan ni Mateo ang sagot. Anong mangyayari kung mapasa kamay niya ang batis? Dahan-dahang mamamatay ang biyaya nito. Napatingin si Mateo sa malinaw na tubig. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Bahagyang ngumiti ang matanda. Marami nang nagsabi niya noon. Bakit po? Dahil matagal nang umiiral ang batis na ito. Nagulat si Mateo. Matagal na? Higit pa sa inaakala mo. Napatingala siya sa napakalaking balete. Parang bigla niyang naramdaman ang bigat ng kasaysayan ng lugar. Muling nagsalita ang matanda. Ang batis ay nagbibigay ng kagalingan, ngunit sinusubok nito ang puso ng tao. Ano po ang ibig sabihin noon? Kung mabuti ang hangarin, lalong dadami ang biyaya. Ngunit kung kasakiman ang nanaig, ang tubig ay mawawalan ng kapangyarihan. Natatak sa isip ni Mateo ang bawat salita. Maya-maya ay muling naglaho ang matandang babae. Naiwan siyang mag-isa. Habang pauwi siya, ay napansin niyang may mga bakas ng paa sa daan. Hindi iyon kanya. Mukhang marami ang dumaan kamakailan lamang. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa makarating sa isang bahagi ng kagubatan. Doon ay nakita niya ang ilang tauhan ni Don Arturo. May dala silang mga lubid, kahoy at iba't ibang kagamitan. Nagtago si Mateo sa likod ng mga palumpong. Narinig niyang nag-uusap ang mga lalaki. Ipinag-utos ni Don Arturo na sukatin ang buong lugar.
Kailan sisimulan ang pagtatayo? Sa lalong madaling panahon. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Tila balak talagang angkinin ng mayamang lalaki ang paligid ng batis. Mabilis siyang umuwi upang sabihin ang kanyang nalaman sa mga taga-baryo. Nagtipon-tipon ang mga magsasaka sa liwasan ng gabing iyon. Ikinuwento ni Mateo ang kanyang nakita. Nag-alala ang lahat. Kapag kinuha niya ang lugar, baka hindi na tayo makakuha ng tubig, sabi ng isang magsasaka. At paano na ang ating mga pananim? Dagdag ng isa. Unti-unting lumakas ang bulungan ng mga tao. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nagkaisa ang buong baryo. Napagkasunduan nilang bantayan ang kagubatan at pigilan ang anumang pagtatangkang sakupin ng batis. Ngunit habang nagkakaroon ng pagpupulong ang mga taga-baryo, may ibang plano si Don Arturo. Sa kanyang malaking bahay sa Karatig Bayan, nakaupo siya sa harap ng isang mesa. Nasa ibabaw nito ang isang lumang mapa. Katabi niya ang isang matandang lalaking kilala bilang manghuhula at tagapag-aral ng mga sinaunang alamat. Tiyak ka bang ito ang batis na matagal nating hinahanap? Tanong ni Don Arturo. Tumango ang matanda. Oh, at totoo bang kaya nitong magpagaling ng sakit? Higit pa roon. Napangiti si Don Arturo. Kung ganoon, magiging akin ito. Tahimik na tumingin ang matandang tagapag-aral sa kanya. Mag-ingat ka. Hindi ako natatakot sa mga alamat. Ang mga alamat ay kadalasang naglalaman ng katotohanan. Ngunit hindi nakinig si Don Arturo. Sa kanyang isip ay umiikot lamang ang posibilidad ng higit pang kapangyarihan at kayamanan. Samantala sa ilalim ng matandang balete, may kakaibang nangyari ng gabing iyon. Habang sumisinag ang liwanag ng buwan sa batis, unti-unting lumiwanag ang tubig. Mula sa kailaliman nito ay lumitaw ang mga sinaunang simbolong kumikislap sa ilalim ng agos. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tila may isang lihim na nagsisimulang magising sa puso ng mahiwagang batis. Maagang nagising si Mateo kinabukasan. Hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw, ay nasa isip na niya ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Ang balak ni Don Arturo na angkinin ang batis ay lalong nagpalalim sa kanyang pag-aalala. Pagkatapos kumain ng kaunting agahan ay agad siyang nagtungo sa kagubatan. Tahimik ang paligid habang tinatahak niya ang landas patungo sa matandang balete. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang may kakaibang liwanag na nagmumula sa pagitan ng mga puno. Napatigil siya. Hindi iyon liwanag ng araw. Mas mapusyaw at mas malamig ang sinag nito. Mabilis siyang naglakad hanggang makarating sa batis. Pagdating niya ay napanganga siya sa kanyang nakita. Ang malinaw na tubig ay tila kumikislap mula sa kailaliman. May mga hugis na parang sinaunang simbolo na lumilitaw at nawawala sa ilalim ng agos. Lumuhod siya sa tabi nito. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong bagay. Habang pinagmamasdan niya ang tubig ay biglang umihip ang malamig na hangin. Lumitaw muli ang matandang babae, ngunit ngayon ay tila mas malinaw ang kanyang anyo. Sinasabi ko sa iyo noon pa man, wika nito, na hindi karaniwan ang batis na ito. Ano po ang nangyayari? Tanong ni Mateo. Nagigising ang lihim na matagal nang natutulog? Napatingin siya sa kumikislap na tubig. Anong lihim? Matagal na hindi nagsalita ang matanda. Parang pinipili nito ng mabuti ang mga sasabihin. Pagkaraan ay itinuro nito ang matandang balete. Bago pa man maitayo ang baryo ng San Isidro, narito na ang punong iyan. Tahimik na nakinig si Mateo. Sa kailaliman ng lupa ay may bukal na pinagmumulan ng tubig ng batis, ngunit ang bukal na iyon ay hindi karaniwang bukal. Kung ganoon, ano po ito? Isang biyayang ipinagkatiwala sa kalikasan. Napakunot noo si Mateo. Hindi niya lubos na maunawaan ang kahulugan ng mga salita, ngunit ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang kwento. Noong sinaunang panahon, nagkaroon ng malaking tagtuyot sa lupaing ito. Maraming tao ang naghirap, maraming pananim ang namatay, maraming pamilya ang nawalan ng pag-asa. Ano po ang nangyari pagkatapos?
May isang pinunong nagmalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Sa halip na isipin ang sarili, inuna niya ang kapakanan ng iba. Tahimik na nakinig si Mateo. Bilang gantimpala sa kanyang kabutihan, ipinagkaloob ang bukal na ito sa kanyang bayan. Napatingin siya sa umaagos na tubig. Kaya po pala nakapagpapagaling ito. Tumango ang matanda, ngunit may kapalit ang biyayang iyon. Muli na naman po ang kapalit. Dahil lahat ng dakilang biyaya ay may kaakibat na pananagutan. Natahimik si Mateo. Kapag ang mga taong gumagamit ng tubig ay naging sakim, unti-unting humihina ang kapangyarihan nito. Naalala niya si Don Arturo. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Maya-maya ay nagtanong siya, may paraan po ba upang maprotektahan ang batis? Tanging mga taong may malinis na hangarin ang makagagawa niyon. Pagkatapos sabihin niyon ay muling naglaho ang matandang babae. Naiwan si Mateo na puno ng tanong. Habang nag-iisip siya, ay may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng balete. Sa pagitan ng malalaking ugat ay may bahagi ng lupa na tila nakabukas ng bahagya. Lumapit siya. Nang alisin niya ang mga tuyong dahon, ay nakita niya ang isang lumang batong tila bahagi ng isang nakatagong istruktura. Nagtaka siya. Maingat niyang hinukay ang paligid gamit ang isang matigas na sanga. Unti-unting lumitaw ang isang lumang hagdanang bato na pababa sa ilalim ng lupa. Napaatras siya sa pagkagulat. Hindi niya inaasahang may ganoong bagay sa ilalim mismo ng balete. Matagal niyang pinagmasdan ang madilim na lagusan. Hindi niya alam kung ligtas bang pumasok, ngunit nanaig ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Dahan-dahan siyang bumaba. Malamig ang hangin sa loob. Habang lumalalim siya ay napansin niyang may mga sinaunang ukit sa magkabilang pader. May mga larawan ng mga tao, pananim, ilog, at isang malaking puno na kahawig ng matandang balete. Pagkaraan ng ilang minuto ay narating niya ang pinakailalim. At doon ay nakita niya ang isang maliit na silid na yari sa bato. Sa gitna nito ay may isang pedestal. Nasa ibabaw nito ang isang lumang kahong kahoy. Halatang napakatagal na nitong nakatago. Lumapit si Mateo. Bahagya niyang binuksan ang takip. Sa loob ay may isang lumang balumbon. Maingat niya itong inilabas. Bagaman luma na ang papel, mababasa pa rin ang mga nakasulat dito. Nagsimula siyang magbasa. Ang balumbon ay naglalaman ng kasaysayan ng batis. Nakasaad doon na ang tubig ay hindi lamang para sa pagpapayabong ng mga pananim. May kakayahan din itong magpagaling ng matitinding karamdaman kung gagamitin ng tama. Ngunit may isang nakasulat na babala. Kapag sinubukan ng isang taong sakim na ariin ang bukal sa kailaliman ng lupa, mawawala ang biyaya nito at daranas ng matinding kapahamakan ang buong lugar. Napalunok si Mateo. Habang binabasa niya ang mga huling linya, ay lalo siyang kinabahan. May isa pang bahagi ng babala. Nakasaad doon na kapag nagsimulang lumiwanag ang tubig ng batis, nangangahulugan itong malapit ng subukin ang mga tagapag-ingat nito. Napaisip siya. Nagliwanag nga ang tubig kagabi. Ibig sabihin ay nagsisimula na ang pagsubok. Mabilis niyang itinupi ang balumbon at inilagay sa kanyang supot. Kailangan niyang maprotektahan ang lihim na iyon. Ngunit habang umaakyat siya mula sa lagusan, hindi niya alam na may isang pares ng mata ang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Isa iyon sa mga tauhan ni Don Arturo. At nakita nito ang lahat. Mabilis na tumakbo ang lalaki pabalik sa kanyang amo upang ibalita ang natuklasan ni Mateo. Samantala sa mansyon ni Don Arturo, nakaupo ang mayamang lalaki habang pinagmamasdan ang kanyang malawak na lupain. Nang dumating ang tauhan at ikwento, ang nakita, unti-unting sumilay, ang isang ngiti sa kanyang mukha. Kaya pala napakahalaga ng lugar na iyon, bulong niya. Pagkatapos ay tumayo siya. Sa kanyang mga mata ay mababanaag ang matinding pananabik. Hindi na lamang batis ang kanyang nais makuha, nais na niyang maangkin ang lihim na nakatago sa ilalim ng matandang balete.
Lumipas ang ilang araw matapos matuklasan ni Mateo ang lihim na lagusan sa ilalim ng matandang balete. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa balumbon at sa nakatagong silid. Maging ang kanyang inang si Aling Rosa ay hindi niya muna pinagsabihan. Alam niyang napakahalaga ng kanyang natuklasan. At lalo niyang alam na kung makarating ito kay Don Arturo, mas lalo nitong pag-iinteresan ang mahiwagang batis. Araw-araw ay dumadalaw siya sa kagubatan upang tiyaking ligtas ang lugar. Habang tumatagal ay napapansin niyang dumarami ang mga hindi pamilyar na bakas ng paa sa paligid. May mga taong palihim na nagmamasid. May mga pagkakataong tila may sumusunod sa kanya. Ngunit sa tuwing lilingon siya ay wala naman siyang nakikita. Isang dapit hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng batis, tahimik niyang pinagmamasdan ang malinaw na tubig. Nag-iisip siya kung paano mapoprotektahan ang lihim na ipinagkatiwala sa kanya. Biglang muling umihip ang malamig na hangin. Hindi na siya nagulat. Alam niyang naroon na naman ang mahiwagang matandang babae. Paglingon niya ay nakita niya itong nakatayo sa ilalim ng balete. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang anyo. Ngunit tila hindi siya tunay na tao, para siyang bahagi ng kagubatan mismo. Dumarating na ang panahon ng pagpili, sabi ng matanda. Tumayo si Mateo. Anong pagpili po ang tinutukoy ninyo? Ang pagpili sa pagitan ng kabutihan at kasakiman. Napabuntong hininga siya. Si Don Arturo po ba ang dahilan? Tumango ang matanda. Matagal nang hinahanap ng mga sakim ang lihim ng batis. Napakunot noo si Mateo. Ibig sabihin hindi lamang siya ang unang nagtangka? Hindi. Tahimik na nakinig ang binata. Sa loob ng maraming salinlahi ay may mga taong nagtangkang angkinin ang biyaya ng bukal. Ngunit walang nagtagumpay. Bakit po? Dahil hindi sila pinili ng batis. Napatitig si Mateo sa umaagos na tubig. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang tila buhay ang mahiwagang batis. Parang may sariling isip, parang may sariling pasya. Maya-maya ay nagtanong siya, "Ako po ba ang pinili nito?" Ngumiti ng bahagya ang matanda. Hindi pinipili ng batis ang pinakamalakas. Hindi rin ang pinakamayaman. Hindi rin ang pinakamatalino. Kundi ang may pusong handang magsakripisyo para sa iba. Hindi agad nakasagot si Mateo. Pakiramdam niya ay napakabigat ng tungkuling ibinibigay sa kanya. Isa lamang siyang simpleng magsasaka, ngunit tila may mas malaking dahilan kung bakit siya nakarating sa lugar na iyon. Habang nag-uusap sila ay napansin niyang bahagyang lumiwanag ang tubig. Parang sumasang-ayon ito sa mga salita ng matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay naging seryoso ang mukha ng tagapagbantay. May isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Ano po iyon? Malapit nang mabuksan ang bukal sa kailaliman. Nagulat si Mateo. Ngunit nakatago naman po iyon. Hindi habang may mga taong naghahangad na mahanap ito. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Naalala niya ang tauhang nakita niya noon sa kagubatan. Bigla niyang naisip na baka nalaman na ni Don Arturo ang tungkol sa lihim na lagusan. Kung mahanap nila ang bukal, ano ang mangyayari? Tahimik na tumingin ang matanda sa umaagos na tubig. Pagkaraan ay sumagot ito. Magkakaroon ng dalawang posibilidad. Ano po ang mga iyon? Kung malinis ang kanilang hangarin, lalawak ang biyaya ng batis. At kung hindi, biglang bumigat ang hangin sa paligid, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. Matutuyo ang bukal. Nagulat si Mateo. Matutuyo? Hindi lamang ang bukal. Napatingin ang matanda sa buong kagubatan. Kasama ang mga pananim, mga ilog, at ang kalupaan ng baryo. Hindi makapaniwala si Mateo. Napakalaki ng maaaring maging kapalit. Sa sandaling iyon ay lalo niyang naunawaan kung bakit kailangang maprotektahan ang lihim ng batis. Maya-maya ay nagsimulang maglaho ang anyo ng matanda. Ngunit bago ito tuluyang mawala ay muli itong nagsalita. Maghanda ka. Para saan po? Darating na sila. At naglaho ito sa hangin. Naiwan si Mateo na puno ng pag-aalala.
Kinabukasan ay nagkatotoo ang babala. Maagang nagising ang buong baryo dahil sa malalakas na sigawan mula sa liwasan. Nagmamadaling lumabas si Mateo. Pagdating niya roon ay nakita niyang may mga karwaheng puno ng kagamitan at mga trabahador na nakahanay sa daan. Kasama nila si Don Arturo. Nakasuot ito ng mamahaling kasuotan at may kumpiyansang ngiti sa muka. Nagtipon ang mga taga-baryo sa paligid. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Mang Tino. Humakbang si Don Arturo. Naparito ako upang paunlarin ang lugar. Walang nagsalita. Ipinatuloy niya ang kanyang paliwanag. Magtatayo tayo ng malaking imbakan ng tubig sa kagubatan. Nagkatinginan ang mga tao. Sa ganoong paraan, mas marami ang makikinabang. Ngunit alam ni Mateo na hindi iyon ang tunay na dahilan. Lumapit siya. Hindi po kailangan ng ganoong proyekto. Napatingin si Don Arturo sa kanya. At bakit naman? Dahil masisira ang kagubatan. Bahagyang ngumiti ang mayamang lalaki. Minsan kailangan nating magsakripisyo para sa pag-unlad. Ngunit walang naniwala sa kanyang mga salita. Ramdam ng mga taga-baryo na may iba siyang pakay. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. At habang nagaganap ang pagtatalo sa baryo, may isa namang kakaibang pangyayari sa ilalim ng matandang balete. Sa kailaliman ng lihim na silid, ang sinaunang pedestal na natagpuan ni Mateo ay nagsimulang kumislap. Unti-unting lumitaw sa ibabaw nito ang isang simbolong hindi pa kailanman nakita ng sino man. At sa pinakailalim ng mahiwagang bukal, may isang bagay na matagal nang natutulog ang dahan-dahang nagigising. Mabigat ang naging pakiramdam ni Mateo matapos ang pagdating ni Don Arturo at ng mga tauhan nito sa baryo. Bagamat ipinakikita ng mayamang lalaki na para sa kapakanan ng lahat ang kanyang plano, malinaw kay Mateo na may iba itong pakay. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga tauhan ni Don Arturo na magsukat ng lupa sa paligid ng kagubatan. Naglagay sila ng mga palatandaan at madalas na nagpupunta malapit sa matandang balete. Lalong nabahala si Mateo. Hindi niya maalis sa isip ang sinabi ng tagapagbantay, darating na sila. At ngayon ay tila nagsisimula ng matupad ang babalang iyon. Isang gabi, nang halos tulog na ang buong baryo, nagpasya si Mateo na muling bumalik sa lihim na lagusan sa ilalim ng balete. Nais niyang malaman kung ano ang kahulugan ng simbolong nakita niya sa pedestal. Tahimik ang kagubatan habang tinatahak niya ang daan. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay niya. Pagdating sa batis ay napansin niyang mas maliwanag ang tubig kaysa dati. Parang may mga mumunting bituin na lumulutang sa ilalim ng agos. Lumapit siya sa nakatagong lagusan at dahan-dahang bumaba. Malamig ang hangin sa loob. Habang lumalalim siya, ay tila mas lumilinaw ang mga ukit sa mga pader. Ang mga larawang dati mahirap makita ay parang nabubuhay sa liwanag na nagmumula sa kailaliman. Narating niya ang lihim na silid at agad niyang nakita ang pagbabago. Ang simbolo sa ibabaw ng pedestal ay patuloy na kumikislap, parang may ipinahihiwatig. Lumapit siya. Sa pagkakataong iyon ay napansin niyang may isa pang ukit sa gilid ng pedestal na hindi niya nakita noon. Tinanggal niya ang alikabok na nakatakip dito. Unti-unting lumitaw ang ilang sinaunang salita. Bagaman luma ang pagkakaukit, mababasa pa rin ang mensahe. Kapag nanganganib ang bukal, hanapin ang puso ng tubig. Napakunot noo si Mateo. Ano naman kaya ang puso ng tubig? Bulong niya. Wala siyang makuhang sagot. Ngunit habang nakatitig siya sa mga salita, ay biglang yumanig ng bahagya ang sahig. Napaatras siya. Muling yumanig ang buong silid. Mula sa likuran ng pedestal ay may marahang tunog ng gumagalaw na bato. Unti-unting bumukas ang isang bahagi ng pader. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. May isa pang nakatagong daanan. Nag-alinlangan siya sa simula. Ngunit nanaig ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Maingat siyang pumasok sa bagong lagusan. Mas makitid ito kaysa sa unang daanan. Habang nagpapatuloy siya, ay napansin niyang palamig ng palamig ang hangin. Maya-maya ay narinig niya ang malakas na agos ng tubig
Nang marating niya ang dulo ng lagusan ay natigilan siya. Sa harapan niya ay isang napakalawak na kuweba. Sa gitna nito ay may malinaw na lawa na kumikislap ng mapusyaw na liwanag. Ang tubig nito ay tila buhay. Sa ibabaw ng lawa ay may mga liwanag na paikot-ikot na lumilipad. At sa pinakagitna ay may isang batong kristal na nakatindig mula sa tubig. Mula roon, nagmumula ang kakaibang liwanag. Napanganga si Mateo. Hindi niya akalaing may ganitong lugar sa ilalim ng kagubatan. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng lawa. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Biglang lumiwanag ang kwintas na nakuha niya noon sa ilalim ng balete. Inilabas niya ito. Kumikislap ito na parang tumutugon sa kristal sa gitna ng lawa. At bago pa niya maunawaan ang nangyayari, isang pamilyar na tinig ang umalingaw sa kuweba. Natagpuan mo na ang puso ng tubig. Napalingon siya. Nakatayo ang matandang tagapagbantay sa kabilang panig ng lawa. Ngunit ngayon ay iba ang kanyang anyo. Mas maliwanag, mas malinaw. Para bang hindi na siya isang ordinaryong matanda. Sila po ba ang tinutukoy ng mensahe? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa kristal. Tumango ang tagapagbantay. Ang kristal na iyan ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng bukal. Totoo pala ang lahat. Higit pa sa iyong inaakala. Tahimik na nakinig si Mateo. Habang nananatiling dalisay ang puso ng mga taong gumagamit ng biyaya ng bukal, mananatiling maliwanag ang kristal. Ano po ang mangyayari kung magtagumpay si Don Arturo? Unti-unting nagdilim ang muka ng tagapagbantay. Hihina ang liwanag. At kapag tuluyan itong nawala, mawawala rin ang biyaya. Napabuntong hininga si Mateo. Mas mabigat pala ang tungkuling nakaatang sa kanya kaysa sa kanyang inaakala. Maya-maya ay muling nagsalita ang tagapagbantay. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Paano ko po mapoprotektahan ito? Sa tamang panahon, malalaman mo. Hindi pa siya nakapagtatanong muli nang biglang may narinig silang tunog mula sa lagusan. Mga yabag, maraming yabag. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. May ibang taong papasok sa kuweba. Mabilis siyang lumingon sa lagusan. At doon ay nakita niya ang mga ilaw ng sulo na papalapit. Kasama ng mga tauhan, ang isang lalaking hindi niya inaasahang makita sa oras na iyon. Si Don Arturo. Ngumiti ito nang makita ang kuweba at lalo itong napangiti nang makita ang kumikislap na kristal sa gitna ng lawa. Sa wakas, sabi nito, natagpuan ko rin ang lihim ng matandang balete. Naging mabigat ang hangin sa loob ng kuweba nang makita ni Mateo si Don Arturo at ang mga tauhan nito. Ang liwanag mula sa mga sulo ay sumayaw sa mga pader habang dahan-dahang lumalapit ang grupo sa lawa. Sa kabilang panig ng tubig ay nakatayo pa rin ang matandang tagapagbantay, ngunit tila hindi ito nakikita ng mga bagong dating. Para bang si Mateo lamang ang may kakayahang masilayan ang kanyang anyo. Ngumiti si Don Arturo habang nakatitig sa kristal sa gitna ng lawa. Nakakagulat, sabi niya. Totoo pala ang mga alamat. Lumapit si Mateo. Huwag ninyo itong galawin. Napatingin sa kanya ang mayamang lalaki. Bakit hindi? Ang kristal na iyan ang pinagmumulan ng biyaya ng batis. Lalo lamang nitong pinatutunayan na dapat itong mapasakamay ko. Nagalit si Mateo. Hindi ito para sa inyo. Bahagyang tumawa si Don Arturo. At sino ka para magpasya? Hindi agad nakasagot si Mateo. Isa lamang siyang simpleng magsasaka. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang may pananagutan siya sa lugar na iyon. Samantala, ang mga tauhan ni Don Arturo ay nagsimulang humanap ng daan papunta sa gitna ng lawa. May ilan na naghahanap ng mababaw na bahagi. May ilan namang naghahanda ng mga lubid. Biglang nagsalita ang matandang tagapagbantay. Pigilan mo sila. Napalingon si Mateo. Paano? Hindi nila nauunawaan ang panganib. Pumalik ang tingin niya kay Don Arturo. Huwag ninyo itong ituloy. Ngunit hindi nakinig ang mayamang lalaki.
Sa halip ay itinuro niya ang kristal. Kunin ninyo. Agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. Subalit sa sandaling lumapit ang unang lalaki sa tubig, biglang kumislap ang buong lawa. Napaatras ang tauhan. Kasunod nito ay isang malakas na pagyanig. Nayanig ang buong kuweba. May mga maliliit na bato na nahulog mula sa kisame. Napatigil ang lahat. Unti-unting nagliwanag ang kristal. Mas maliwanag kaysa dati. Napuno ng mapusyaw na bughaw na sinag ang buong kuweba. Ang mga tao ay napatitig sa pambihirang tanawin at pagkatapos ay may nangyaring hindi nila inaasahan. Sa ibabaw ng lawa ay nagsimulang lumitaw ang mga larawan, parang mga alaala mula sa nakaraan. Nakita nila ang sinaunang baryo na dating nakatayo sa lugar. Mga magsasakang nagtutulungan, mga pamilyang nagbabahaginan ng pagkain, mga taong nagkakaisa sa panahon ng tagtuyot. Tahimik na pinanood ng lahat ang mga tanawin. Kasunod nito ay lumitaw ang larawan ng isang pinuno, isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanyang mga nasasakupan. Nakita nila kung paano nito isinakripisyo ang sariling kayamanan upang mailigtas ang kanyang bayan. At pagkatapos ay lumitaw ang bukal, ang parehong bukal na nasa kailaliman ng kuweba. Napuno ng katahimikan ang paligid. Parang ipinakikita ng kristal ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ang biyaya nito. Hindi para sa isang tao, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa buong pamayanan. Unti-unting nawala ang mga larawan. Ngunit bago tuluyang maglaho ang liwanag, isang huling imahe ang lumitaw, isang lupain na tuyot at wasak. Mga pananim na namamatay, mga ilog na wala ng tubig, mga taong naghihirap. Nanlamig ang pakiramdam ng lahat. Pagkatapos ay biglang naglaho ang pangitain. Muling bumalik ang katahimikan. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Don Arturo. May ilan na tila natakot, may ilan na nag-alinlangan. Ngunit si Don Arturo ay nanatiling nakatitig sa kristal. Sa halip na matakot, lalo siyang naging determinado. Isa lamang iyang pananakot, sabi niya. Nagulat maging ang sarili niyang mga tauhan. Ngunit Don Arturo, hindi ako naniniwala sa mga sumpa. Muling itinuro ng mayamang lalaki ang kristal. Kunin ninyo iyon. Walang agad na kumilos. Natakot ang karamihan. Kaya si Don Arturo mismo ang humakbang pasulong. Tinanggal niya ang kanyang balabal at nagsimulang lumusong sa mababaw na bahagi ng lawa. Don Arturo, sigaw ni Mateo. Hindi siya pinansin nito. Habang papalapit ito sa kristal ay lalong lumalakas ang liwanag nito. Kasabay niyon ay muling yumanig ang kuweba. Nagsimulang mabiyak ang ilang bahagi ng kisame. May malalaking tipak ng bato na bumagsak sa tubig. Napaatras ang mga tauhan. Ngunit ipinagpatuloy ni Don Arturo ang kanyang paglapit. Sa kabilang panig ng lawa ay nagsimulang maglaho ang anyo ng matandang tagapagbantay. Napalingon si Mateo. Hindi po ba natin siya mapipigilan? Malungkot ang naging tingin ng matanda. May mga aral na kailangang matutunan ng tao. Pagkatapos ay itinuro nito si Mateo. Ngunit hindi pa tapos ang iyong tungkulin. Hindi pa man nakapagtatanong ang binata ay unti-unti nang naglaho ang tagapagbantay. Kasabay niyon ay lumiwanag ang kwintas na nasa kanyang leeg. Napatingin siya rito. Ang dating simpleng kahoy na kwintas ay nagkaroon ng bughaw na sinag. At sa kanyang isip ay tila may isang tinig na bumulong. Ang tunay na tagapag-ingat ay hindi nagmamay-ari ng biyaya. Siya ay naglilingkod dito. Napalunok si Mateo. Pakiramdam niya ay may mahalagang bagay na naghihintay sa kanya. Ngunit wala siyang panahon upang mag-isip. Dahil sa sandaling iyon ay narating na ni Don Arturo ang gitna ng lawa. At sa harap ng lahat, iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa kumikislap na kristal. Nakahinga ng malalim si Mateo habang pinagmamasdan si Don Arturo na nakatayo sa harap ng kumikislap na kristal. Ang buong kuweba ay nababalot ng bughaw na liwanag at ang tubig ng lawa ay tila nabubuhay sa bawat sandali. Sa paligid ay naghahari ang katahimikan. Walang sino man ang gumalaw. Lahat ay nakatingin sa kamay ni Don Arturo na unti-unting lumalapit sa puso ng tubig.
At pagkatapos ay nangyari ang kinatatakutan ni Mateo. Nahahawakan ng mayamang lalaki ang kristal. Sa unang sandali ay walang nangyari. Ngumiti si Don Arturo. "Tingnan ninyo," sabi niya. "Walang sumpa." Ngunit agad na nagbago ang lahat. Biglang nagliyab ang liwanag ng kristal. Napapikit ang lahat dahil sa tindi ng sinag. Kasunod nito ay isang napakalakas na pagyanig. Nayanig ang buong kuweba. Nagsimulang mabiyak ang mga pader. Ang tubig ng lawa ay nag-alon ng marahas. Napaatras ang mga tauhan ni Don Arturo habang nagsisigawan sa takot. Ngunit ang mayamang lalaki ay nanatiling nakatayo. Pinilit niyang bunutin ang kristal mula sa pinag-uugatan nito. Unti-unti itong gumalaw. At sa mismong sandaling iyon ay nagsimulang magdilim ang bughaw na liwanag. Parang unti-unting nawawalan ng buhay ang puso ng tubig. "Don Arturo, tigilan ninyo," sigaw ni Mateo. Ngunit hindi ito nakinig. Mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kristal. At sa isang malakas na hatak ay tuluyan nitong naalis ang kristal mula sa kinalalagyan nito. Kasabay niyon ay naganap ang isang nakapangingilabot na pangyayari. Biglang namatay ang liwanag ng buong kuweba. Ang dating makinang na kristal ay naging maputla. Ang malinaw na lawa ay nagsimulang maging kulay abo at ang tubig nito ay tila huminto sa pagdaloy. Nanlamig ang paligid. Naramdaman ni Mateo ang matinding pangamba. Alam niyang may masamang nangyari. Muling yumanig ang kuweba, mas malakas kaysa dati. Mula sa kisame ay bumagsak ang malalaking bato. Napaatras si Don Arturo habang yakap ang kristal. Ngunit huli na ang lahat. Ang liwanag na matagal nang nagbibigay buhay sa bukal ay halos naglaho. Maya-maya ay narinig nila ang isang malungkot na tinig na tila nagmumula sa buong kuweba. Hindi nila malaman kung saan ito nanggagaling. Ngunit malinaw ang mga salitang kanilang narinig. Nasugatan ang puso ng tubig. Nanindig ang balahibo ng lahat. Kasunod nito ay nagsimulang umatras ang tubig sa lawa. Unti-unti itong bumababa. Habang nangyayari iyon, ay lalong dumarami ang mga bitak sa paligid. Napatingin si Mateo sa kristal. Ang dating makinang bagay ay tila nawawalan ng sigla sa bawat sandali. At sa unang pagkakataon ay nakita niyang namutla si Don Arturo. Marahil ay ngayon lamang nito napagtanto na hindi ordinaryong kayamanan ang kanyang pinakialaman. "Ano ang nangyayari?" tanong nito. Ngunit walang sumagot. Biglang lumiwanag ang kwintas ni Mateo. Mas maliwanag kaysa kailanman. Mula rito ay lumabas ang isang sinag na tumama sa kristal. Napatingin ang lahat sa kanya, maging si Don Arturo ay natigilan. At sa harap ng kanilang mga mata ay muling lumitaw ang matandang tagapagbantay. Ngunit ngayon ay hindi na ito mukhang matandang babae lamang. Ang kanyang anyo ay tila binubuo ng liwanag at tubig. Tahimik siyang tumingin kay Don Arturo. Ang biyaya ay hindi maaaring angkinin. Napalunok ang mayamang lalaki. Sa unang pagkakataon ay nakita sa kanyang mukha ang takot. "Isa lamang itong kristal," sabi niya. Umiling ang tagapagbantay. "Hindi mo pa rin nauunawaan." Tumingin ito sa lahat ng naroroon. Ang puso ng tubig ay hindi bagay, kundi isang pangakong iniingatan sa loob ng maraming salinlahi. Natahimik ang buong kuweba. Muling nagsalita ang tagapagbantay. Kapag pinili ng tao ang sarili kaysa sa kapakanan ng iba, humihina ang biyaya. Napayuko ang ilang tauhan ni Don Arturo. Nakita nila mismo ang bunga ng kasakiman. Ngunit ang pinakamasakit na patunay ay dumating kinabukasan. Pagbalik nila sa baryo, natuklasan nilang nagsisimula ng matuyo ang mga bukirin. Ang mga halamang dating malulusog ay tila nawawalan ng sigla. Ang tubig sa ilang balon ay bumaba. Maging ang batis sa ilalim ng matandang balete ay hindi na kasing linaw ng dati. Mabilis na kumalat ang balita. Nag-alala ang buong baryo. Ang dating pag-asa na dala ng mahiwagang tubig ay unti-unting nawawala. Samantala si Don Arturo ay nanatiling nakakulong sa kanyang mansyon. Hindi niya ipinapakita sa iba, ngunit gabi-gabi niyang pinagmamasdan ang kristal.
At gabi-gabi rin niya itong nakikitang lalong kumukupas. Hindi ito naging kayamanang inaasahan niya. Sa halip, para itong paalala ng kanyang pagkakamali. Samantala si Mateo ay muling bumalik sa ilalim ng balete. Dala niya ang kwintas at ang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Sa tabi ng humihinang batis ay muling nagpakita ang tagapagbantay. May paraan pa ba upang mailigtas ang bukal? Tanong niya. Tahimik na tumingin ang tagapagbantay sa umaagos na tubig. Pagkaraan ay tumango ito. Mayroon. Nagningning ang pag-asa sa mga mata ni Mateo. Ano po iyon? Ngunit naging seryoso ang mukha ng tagapagbantay. Ang landas tungo sa pagliligtas ay mas mahirap kaysa sa paghahanap ng lihim. Natahimik si Mateo. At nang marinig niya ang susunod na mga salita ng tagapagbantay, naunawaan niyang magsisimula pa lamang ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Upang gumaling ang puso ng tubig, kailangang matagpuan ang 3 bukal ng kabutihan na nakatago sa magkakaibang bahagi ng kabundukan. Matagal na napatitig si Mateo sa matandang tagapagbantay matapos marinig ang tungkol sa 3 bukal ng kabutihan. Sa tabi nila ay patuloy na umaagos ang batis, ngunit kapansin-pansing mahina na ito kumpara noong una niya itong natuklasan. Ang dating malinaw na tubig ay tila nawalan ng ningning. Nasaan po ang mga bukal na iyon? Tanong niya. Tahimik na tumingin ang tagapagbantay sa kabundukan sa malayo. Matagal nang nakatago ang mga iyon. Bakit po? Dahil hindi sila para sa mga taong naghahanap lamang ng kapangyarihan. Natahimik si Mateo. Kung ganoon, paano ko sila mahahanap? Ngumiti ng bahagya ang tagapagbantay. Sa pamamagitan ng kabutihan. Hindi agad na unawaan ni Mateo ang sagot. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli ay itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Mula sa liwanag ng batis ay lumitaw ang 3 larawan. Ang una ay isang bukal na napapalibutan ng mga puting bato. Ang ikalawa ay isang bukal na nasa gitna ng makapal na kagubatan. At ang ikatlo ay isang bukal na matatagpuan sa tuktok ng isang matarik na bundok. Ang bawat bukal ay sumusubok sa puso ng tao, sabi ng tagapagbantay. Anong uri ng pagsubok po? Ang una ay pagsubok ng habag. Ang ikalawa ay pagsubok ng katapatan. At ang ikatlo ay pagsubok ng pagsasakripisyo. Tahimik na nakinig si Mateo. Kapag matagumpay niyang malampasan ang 3 pagsubok, may pag-asa pang gumaling ang puso ng tubig. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang paglalakbay. Kinabukasan ay nagpaalam siya sa kanyang ina. Nag-alala si Aling Rosa nang marinig ang kanyang plano. Anak, napakalayo ng kabundukan. Alam ko po. At hindi mo alam kung anong panganib ang naghihintay roon. Ngunit ngumiti lamang si Mateo. Kung wala po akong gagawin, masisira ang batis at magdurusa ang buong baryo. Napayakap si Aling Rosa sa kanyang anak, bagamat nag-aalala na uunawaan niyang tama ang desisyon nito. Bago sumikat ng husto ang araw, ay nagsimula na ang paglalakbay ni Mateo. Bitbit niya ang kaunting pagkain, isang sisidlan ng tubig, ang lumang balumbon at ang mahiwagang kwintas. Tinahak niya ang mga daang hindi pa niya kailanman nararating. Habang lumalayo siya sa baryo, ay lalo niyang nasisilayan ang lawak ng kabundukan. Makalipas ang 2 araw ng paglalakad ay narating niya ang unang lugar na ipinakita ng tagapagbantay. Isa itong lambak na napapalibutan ng malalaking puting bato. Sa gitna nito ay naroon ang unang bukal. Ngunit bago siya makalapit ay may narinig siyang mahinang daing. Agad niya itong sinundan. Sa ilalim ng isang malaking bato ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nasugatan. Halatang ilang araw nang hindi nakakakain. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mateo. Mahina itong umiling. Nalaman niyang naglalakbay rin pala ang matanda nang siya ay maaksidente sa kabundukan. Halos wala ng lakas ang lalaki upang makatayo. Napatingin si Mateo sa unang bukal. Napakalapit na niya sa kanyang pakay. Ngunit kung iiwan niya ang matanda, maaaring hindi ito mabuhay. Hindi siya nagdalawang isip.
Sa halip na unahin ng bukal, inalagaan muna niya ang matandang lalaki. Ibinigay niya rito ang karamihan sa kanyang pagkain at tubig. Ilang oras niya itong inalagaan hanggang sa bahagyang bumuti ang kalagayan nito. Pagkatapos ay inalalayan niya itong makarating sa isang ligtas na lugar. Nang bumalik siya sa lambak ay napansin niyang mas maliwanag na ang unang bukal. Unti-unting lumitaw sa ibabaw ng tubig ang isang gintong liwanag at narinig niya ang isang tinig na pagtagumpayan mo ang pagsubok ng habag. Biglang kumislap ang kanyang kwintas. Mula sa bukal ay may isang patak ng makinang na tubig na lumutang sa hangin at pumasok sa maliit niyang sisidlan. Natuwa si Mateo. Natagpuan niya ang unang biyaya. Makalipas ang ilang araw ay narating naman niya ang ikalawang bukal. Matatagpuan ito sa gitna ng isang napakalawak na kagubatan. Ngunit pagdating niya roon ay may isang mangangalakal na lumapit sa kanya. Nakita ko ang dala mong sisidlan, sabi nito. Oo, mukhang mahalaga iyan. Ngumiti ang lalaki. Bibilhin ko yan. Umiling si Mateo. Hindi maaaring ipagbili ang tubig mula sa bukal. Ngunit hindi sumuko ang mangangalakal. Nag-alok ito ng malaking halaga ng ginto. Sapat upang mabago ang buhay ng kanyang pamilya. Sandaling natahimik si Mateo. Naalala niya ang kanilang kahirapan. Naalala niya ang mga panahong kapos sila sa pagkain. Ngunit naalala rin niya kung bakit siya naglakbay. Kaya matatag siyang tumanggi. Hindi niya ipinagpalit ang kanyang tungkulin sa anumang kayamanan. Biglang naglaho ang mga ngalakal. Parang usok na tinangay ng hangin. At doon niya napagtantong bahagi lamang pala ito ng pagsubok. Muling lumiwanag ang kwintas. Narinig niya ang isang tinig na pagtagumpayan mo ang pagsubok ng katapatan. Mula sa ikalawang bukal ay lumitaw ang isa pang makinang napatak ng tubig at sumama sa una niyang nakuha. Dalawa na ang kanyang taglay. Ngunit alam niyang ang pinakamahirap na pagsubok ay naghihintay pa. Sa malayong tuktok ng pinakamataas na bundok. Samantala, habang naglalakbay si Mateo, lumalala ang kalagayan ng baryo. Patuloy na humihina ang batis, unti-unting natutuyo ang mga pananim, at maging si Don Arturo ay nagsisimula ng pagsisihan ang kanyang ginawa. Sa gabi ay hindi na siya makatulog. Sa bawat pagtingin niya sa maputlang kristal, lalo niyang nakikita ang pinsalang kanyang idinulot. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ang kayamanang kanyang hinabol ay nagkakahalaga ba ng paghihirap ng napakaraming tao. Samantala sa paanan ng pinakamataas na bundok, narating ni Mateo ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay. Tumingala siya sa matarik na daan. Sa itaas nito ay naghihintay ang ikatlong bukal. At kasabay nito ang pinakamabigat na pagsubok na kailanman niyang haharapin. Nakatayo si Mateo sa paanan ng pinakamataas na bundok habang pinagmamasdan ang daang paakyat sa tuktok. Makapal ang hamog at malamig ang hangin. Sa kanyang sisidlan ay naroroon na ang dalawang patak ng banal na tubig mula sa unang dalawang bukal. Isa na lamang ang kulang, ngunit ayon sa tagapagbantay, ang ikatlong bukal ang may pinakamahirap na pagsubok. Huminga ng malalim si Mateo at nagsimulang umakyat. Matarik ang landas. May mga bahagi ng daan na halos gumagapang na siya sa pagitan ng mga bato. Minsan ay madulas ang lupa. Minsan naman ay napakalakas ng hangin. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat hakbang ay iniisip niya ang kanyang ina, ang kanyang baryo, at ang mahiwagang batis na unti-unting nawawalan ng buhay. Lumipas ang buong araw ng pag-akyat. Pagsapit ng dapit hapon ay narating niya ang isang mataas na talampas malapit sa tuktok. Doon niya nakita ang ikatlong bukal. Napakalinaw ng tubig nito. Mas maliwanag pa kaysa sa dalawang naunang bukal. Habang papalapit siya, ay napansin niyang may isang batang babae na nakaupo sa tabi nito. Nakaiyak ito. Lumapit si Mateo. "Bakit ka umiiyak?" tanong niya. Tumingin sa kanya ang bata. "Ang aking ama ay nasa kabilang bangin." Napatingin si Mateo sa direksyong itinuro nito. Sa malayong bahagi ng bundok ay may isang makitid na daan sa gilid ng bangin. Nasugatan siya
at hindi makalakad. Nag-alala si Mateo. Malapit na niyang makuha ang huling patak ng tubig. Ngunit kung totoo ang sinasabi ng bata, maaaring nasa panganib ang buhay ng ama nito. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay tumayo siya. Dalhin mo ako sa kanya. Nagningning ang mga mata ng bata. Agad silang naglakad patungo sa kabilang bahagi ng bundok. Mahaba ang kanilang nilakad. Mapanganib ang daan. May mga pagkakataong halos mawalan ng balanse si Mateo. Ngunit ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Nang marating nila ang dulo ng landas, ay nakita niya ang isang lalaking nakahandusay sa lupa. Malubha ang sugat nito sa binti. Hindi na ito makagalaw. Walang pag-aalinlangang inalalayan ni Mateo ang lalaki. Mabagal silang naglakad pabalik. Inabot sila ng gabi sa kabundukan. Ngunit hindi niya iniwan ang sugatan. Pagdating nila sa ligtas na bahagi ng bundok, ay biglang nagbago ang paligid. Unti-unting naglaho ang lalaki, kasunod nito ay naglaho rin ang batang babae. Napahinto si Mateo at doon niya naunawaan. Isa lamang pala iyong pagsubok. Biglang lumiwanag ang buong tuktok ng bundok. Narinig niya ang isang malinaw na tinig na pagtagumpayan mo ang pagsubok ng pagsasakripisyo. Kasunod nito ay lumitaw ang ikatlong patak ng banal na tubig. Lumipad ito sa hangin at sumanib sa dalawang nauna sa kanyang sisidlan. Nakangiting tumingala si Mateo. Sa wakas ay natapos niya ang kanyang paglalakbay, ngunit hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Kailangan niyang makabalik sa batis sa ilalim ng matandang balete. Agad siyang bumaba ng bundok. Sa loob ng ilang araw ay walang tigil siyang naglakbay. Pagbalik niya sa baryo, ay bumungad sa kanya ang malungkot na tanawin. Marami sa mga pananim ang nalalanta. Ang mga balon ay halos matuyo na. Ang dating masiglang baryo ay nababalot ng pag-aalala, ngunit isang bagay ang ikinagulat niya. Si Don Arturo ay naghihintay sa kanyang pagdating. Mukhang matanda na itong bigla sa loob lamang ng maikling panahon. Wala na ang dating yabang sa mukha nito. Mateo, mahinang sabi nito. Hindi agad sumagot ang binata. Nagkamali ako. Natahimik si Mateo. Alam ko. Napayuko si Don Arturo. Kung may paraan pa upang maitama ang lahat, handa akong gawin iyon. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Mateo ang tunay na pagsisisi sa puso ng mayamang lalaki. Magkasama silang nagtungo sa matandang balete. Kasunod nila ang maraming taga-baryo. Pagdating nila sa batis ay nakita nilang halos wala ng liwanag ang tubig. Tahimik ang paligid. Maya-maya ay muling nagpakita ang tagapagbantay. Ngayon ay tila mahina na rin ang kanyang anyo. Dala mo ba ang 3 biyaya? Tanong nito kay Mateo. Tumango ang binata. Itinaas niya ang sisidlan. Mula rito ay sumikat ang 3 patak ng banal na tubig. Ngunit bago niya ito maibuhos sa batis ay nagsalita ang tagapagbantay. May huling kailangan. Ano po iyon? Tanong ni Mateo. Napatingin ang matanda kay Don Arturo. Ang sugat ay nagsimula sa kasakiman. Natahimik ang lahat. At ang paggaling ay magsisimula sa pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Don Arturo. Sa kanyang mga kamay ay dala niya ang maputlang kristal. Lumuhod siya sa tabi ng batis. Sa harap ng buong baryo ay yumuko siya. Patawad. Tahimik ang lahat. Patawad sa aking kasakiman. Patawad sa pinsalang aking ginawa. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, inuna niya ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kristal sa tubig. Kasabay nito ay ibinuhos ni Mateo ang 3 banal na patak. Biglang lumiwanag ang buong batis. Napaatras ang mga tao dahil sa tindi ng sinag. Ang tubig ay nagsimulang kumislap. Ang kristal ay muling nabuhay. Ang mga ugat ng matandang balete ay nagningning at mula sa kailaliman ng lupa ay umalingaw-ngaw ang malakas na agos ng bukal. Unti-unting bumalik ang liwanag ng puso ng tubig. Mas maliwanag kaysa dati. Naramdaman ng lahat ang malamig at sariwang hangin na dumaloy sa buong kagubatan. Muling naging malinaw ang batis. Muling sumigla ang kalikasan. Sa mga sumunod na araw,
ay bumalik ang sigla ng mga pananim. Napuno muli ng tubig ang mga balon. Ang mga bukirin ay muling naging luntian. Naghari ang kasaganaan sa baryo ng San Isidro at mula noon ay hindi na muling sinubukan ni Numan na angkinin ang biyaya ng Batis. Naging tagapag-ingat si Mateo ng lihim nito, ngunit hindi bilang may-ari, kundi bilang tagapangalaga para sa kapakanan ng lahat. Samantala, si Don Arturo ay nagbago. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang tumulong sa mga magsasaka at sa mga nangangailangan. Natutuhan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kabutihang na ibabahagi sa kapwa. Lumipas ang maraming taon. Patuloy na umagos ang mahiwagang Batis sa ilalim ng matandang balete. Patuloy nitong pinagpapala ang mga taong marunong gumalang sa kalikasan at magmalasakit sa kapwa. At sa tuwing may mabuting pusong napapadpad sa lugar na iyon, sinasabing may isang matandang babae pa ring nakikitang nakatayo sa ilalim ng balete. Tahimik itong nagbabantay. Tahimik itong nakangiti sapagkat alam niyang ligtas pa rin ang biyayang ipinagkatiwala sa puso ng tubig. Wakas.